dyaryo na ako ay inyong pinatatawag dyan sa inyong Tridor Committee para sa nagipitin ako at ang mga kasamahan kong vlogger. Ni isang tuldok, wala kayong ipinadala sa email ko. Kahapon, isang araw pa ako nag-aabang kasi gusto kong umattend via Zoom. For sure, yun ay mga fake news nyo na kunwari pinatawag si Boljakera, si Maharlika, para mailagay nyo kami sa dyaryo na ako, si Edwin Hamora, si Reyna, si Cathy Binag, si Atty. Glenn Chong, kasama nga yan, hindi naman vlogger yan. Di ba? Nilagay nyo. Unang-una, fake news, vlogger ba si Glenn Chong? So, anyway, inilathalan nyo ang mga pangalan namin dahil yan ang utos ng buwaka ng inang kidnapper na si Lisa Marcos, si Marcos Jr. na amo nyo. Hindi nyo ako pinadala ng imbitasyon. At hinahamon ko kayo dahil may susunod pa yan, mga buwaka ng Genimis nyo, kung gusto nyo ako umattend, padala nyo ako sa email ko, ayan, maharlikanetwork@protonmail.com at payagan nyo ako na magsalita sa Zoom dahil pinayagan nyo ang isang resource person. Katulad ng pagpayag ng Senado sa PDEA Leaks kay Kumar na gustong inatasan na ipagurgor si Morales during PDEA Leaks. Diba? Based on the video na ipinakita doon sa PDEA Leaks. Balik tayo. Galit na galit kayong mga yawa kayo sa amin. Dahil minumura namin kayo. Bakit kami nagmumura sa inyo? Sa tingin nyo ba mga putang ina nyo? Kung tama ang ginagawa nyo sa bayan, hindi nyo ninanakaw ang pera, hindi nyo binibili ng Rolex, ng Hermes, ng mga property sa iba't ibang bansa, mga jutang ginina ninyo, mumurahin ba kayo, mga hinayupa kayo? Mga bulaan kayo, dapat kayong dinudurog sa social media. Dahil ang pagmumura ko ng buwaka ng ina ay kalayaan ko. Opinion, frustration, out of your pagnanakaw sa kaba ng bayan. Kung matino kayo at hindi sana baku-bako ang mga kalsada, kung inimbestigahan nyo ang 5,500 flood control na ipinagyabang ng amo nyong addictus bangag na si Marcos Jr., buwaka ng ina ninyo, sana palakpakan pa namin kayo. Yan ang dahilan, kaya yung hearing na yan ay kajotahan at paggigipit sa mga Duterte or Marcos critic vloggers. Dahil ni isa na mga maaantot na insimada vloggers na binabayaran ng gobyerno ni Marcos Jr., wala kayong inibitahan. Bagkus nando doon yung kalbo. At ang mga dugyot sa likod. Nakita nyo yon? Yan ay bayaran ni Martin Romualdez, ni Lisa Tanas ng gobyerno ito. Hindi nyo pinatawag ang mga jutang genimis na mga trolls o mga dugyot o ano pang tawag sa kanilang mga walang hiyang yan. Pero ang pinatawag nyo ang DDS vloggers. Why? Kasi ang intensyon ninyo ay i-contempt. Ano ginawa nyo? Mark Lopez, Joey, anong gusto nyo mangyari sa kanya? Ay sa kanila, di ba? Dahil sinabi ni Abante na minura daw siya ni Joey ng jutang ginines. O, at sinabi ni Mark Lopez na hindi siya attend kasi ang hearing na yon ay pag-curtail ng, kung tama ang pagkakaintindi ko, more on, ganun ang dahilan, ay panggigipit sa karapatan ng pagpapahayag, kaya nag-issue sila ng show cause order na kung saan papaliwanagin nila itong mga hindi umattend na mga vloggers dahil nga nagbigay na ng explanation na hindi yung hearing na yan ay isa lamang panggigipit sa mga vloggers. Anong pinagsasabi niyang buwaka ng ina niyong in aid of legislation? Nagagawa kayo ng batas for what? Anong batas sa freedom of speech na kalayaan ng pagpapahayag ng mga tao na gagawin niyo, i-amend ninyo? Nakasulat yan sa batas na walang pwedeng gawin, baguhin, amyendahan na batas sa pag-curtail o pagpigil sa karapatang pagpapahayag. Kaya kami, ang punterya ninyo, kasi yan ang utos ni Satanas na Judas. Okay? Ngayon, mga kababayan,
Ano pa yung mga eksena nila? Ang mga sinasambit nitong ni Abante, 'di ba? Gigil siya dito kay Joey na gusto niyang papuntahin na kasi ang tapang-dabang daw dahil nagmumura, ganyan. Abante, ang pagmumura ay kasama sa protected speech. So kung minura kita ng trillion times na buwa ka ng ginemis mo, hinayupa ka, padila-dila ka, karapatan ko yun. Hindi lahat ng tao nagmumura. Maaring masakit sa tenga ninyo, pero pag sinabi ko mga buwaka ng ina ninyo, hindi yan libelous. Yan ay opinion, damdamin, frustration dahil sa mga pinaggagawa niyong kababuyan sa bayan. Di ba? Yan. Then ano pa? Mag-ano kayo dyan? Kung gusto nyong ipatawag ang mga trolls, dahil yan ang pinag-uusapan ninyo dahil gusto nyong in aid of legislation para makontrol ito mga trolls. Yung mga puwaka ng ina ninyo, ang trolls na kay Lee Satanas, nandyan sa comment section niya, nandyan kay Bangag Jr., nandyan ang trolls. Lahat ng nagpapapuri na si Lee Satanas ay sexy, nakaparang Miss Universe, na ang totoo butod mudlo ay trolls ni Lisa. Bakit ayaw nyong ipatawag yan? Na mga hinayupa kayong mga gunggong kayo. Yang pagpapatawag-tawag yung hearing na yan, obviously gusto nyong pagtakpan ang ginawang kabangagan ni Marcos Jr., kayo dyan sa House of Congress, yung bakanting bicameral report sa 6.325 trillion budget ng Pilipinas na gusto nyong nakawin sa pamamagitan ng akap-tupad kung ano-anong mga kaayudahan. Kaya gusto nyong i-cover up na naman, pinatawag din yung vloggers, dahil yan ang utos ni Lee Satanas, it's the same thing ng pagpapasabog ko ng Pulburon video. At tinakil nyo na sinasabi ng gunggong na, was it Jeffrey D at DICT? Okay, nandoon si Ivan Uy, na ang Pulburon video daw ay napatunayan na ito ay face swap and everything based sa kanilang sa kanilang mga up-up. Kung di ba naman kayo mga gunggong, yung video ni Marcos Jr. na sumisinghot. Misinghot. Okay? Okay, may props tayo ngayon. Okay, may bago tayo props. Kabibili ko lang. Okay, paano ba to? Ito. Yung video ni Marcos Jr. na sumisinghot, na gumaganyan, na pulboronic, yan ay authenticated dito sa Amerika. Ngayon, kung ang sinasabi ninyo na ito ay deepfake, ito ay nakaka-apekto sa national security dahil gusto ni Maharlika o ng sino man na i-destabilize ang isang gobyerno, anong petsa na? July ko pa inilabas yun. August, September, October, November, December, January, February na. 7 months. Bakit hindi kayo nakipag-ugnayan sa Amerika para kasuhan si Maharlika na nagde-destabilize sa gobyerno ng Pilipinas dahil sa Pulburon video na yan? Hindi nyo ginagawa dahil for sure pinagtawanan kayo kung sino man yung kinausap ninyo. Dahil based on that hearing, sinubukan yung makipag-ugnayan sa Amerika, pero napansin ko, sabi medyo mahirap kasi iba ang batas sa Amerika, Kasi gusto nyo akong ipawak. O baka naghanap kayo ng tao na sinto-sinto na gustong gustong ipadukot ako dito sa Amerika or whatever. Pero bakit ayaw ni Bangag Marcos na kasuhan kung fake news ito? Ulit-ulitin natin mga kababayan. Sinasabi ko po na ang pagsisinghot ng pulburon ni Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Adictos Benedictos, ito po ay authenticated dito sa Amerika ng isang forensic expert na sinabi sa report, pinakita ko na ilang beses, may article yan si Bobby Tiglaw, na yun ay talagang ang video na yun ay hindi po AI, hindi po deepfake, hindi po manipulated. In-explain na doon yung mga proseso ng forensic expert kung ano ang pinagbasihan niya kung bakit ito ay genuine. Diba? Kung matapang kayong mga hinayupa kayo, nasa inyo lahat ang kapangyarihan. Pera ng bayan, inahamon ko.
si Marcos Jr. na mag-file ng case against me patungkol sa video na yan. Pero hanggang ngayon wala. Ang ginagawa ay maghanap ng mga taong kaya nilang linlangin or manipulahin na nag-file ng case against me. Again, uulitin ko, proxy cases ni Lisa Tanas, 4. 2 designer scammer, 2 politikong mga budol, 1 case dismissed with prejudice, 3 I'm still fighting. Yeah, and continue fighting laban sa mga hinayupak na to. So itong pinagsasabi nila, okay, galit na galit kasi sila dahil daw binumura daw natin sila. Tanginan nyo, pati pag bumura natin, pipigilin niyo, pati utak namin gusto nyong panghimasukan. Pati damdamin namin gusto nyong panghimasukan, imbestigahan nyo ang buy scam na may nagnipula ni Lisa Marcos. Yang putang, yung buwaka ng Genimes na yan, yang si Bangag na yan, na nagsisinungaling na binasa niya ang 4,057 pages na GAA, yan ay fake news. Kasi walang tao na kayang magbasa kahit 4 days o 8 days, lalo na kung bangag ka na matatapos mo ang 4,057 pages. Kung meron sana kayong inimbita, kundi si Lisa Tanas, si Bangag, mga julul kayo. Niloloko na kayo. Well, nakikinabang kayo, mga hinayupa kayo. Ikaw, hubadero, na hanggang ngayon hindi mo mabigkas ang P at saka F. At ang country sa country. Ang country sa country. Pag-aralan mo, total, may Google ka, i-Google mo, isungsong mo ang boto mo dyan sa kung saan man. Daw gago ka. Hindi kayo pwede batikusin? Pipigilan nyo kaming lahat? Martial law, ito ba ang gusto ni Bangag? Yang hayop na yan? Yang jutang Genimes na addict? 10 ng pamilya niya, addictos benedictos? Jutang Genimes nyo? Gusto niyo pang imasukan lahat ng opinion? Tapos yung mga dugyot, yung mga kasinungalingan ng Marcos paid vloggers, laban kay Pangulong Duterte, laban kay Inday Sara, bakit hindi niyo pinatawag? Kasi, kakampi nyo. Yung katulad namin na nagsasabi ng katotohanan, yun ang gusto ninyong ipakontempt at nagbibintang kayo na kami ay narko, suportado ng narko at pogo. Kung ako ay sinusuportahan ng narko, okay? Dapat dito ay nakulong na ako dito. Tanginan nyo. Ang tunay na narko at pogo, kayo lahat dyan na mga tiwali. Ang narko at pogo, si Lisa Tanas. Dahil sila ang protektor ng polboron, katulad ng alitagtag ng ni isa, ni wala ngayon. Ayaw nyo nga imbestigahan yan. Nasaan na ang driver ng alitagtag na may nahuling 1.8 tons, naging 1.6, naging 1.4, naging 1.2. Ginagago nyo taong bayan. Pogo? Yung tarantadong Bangag Junior na yan, si Cassandra Ong nagbigay sa kanila ng pera, ang grupo ng mga Chinese na Pogo nagbigay sa kanila ng pera during the campaign. Kami, narko-pogo, magpakita kayo mga gago. Ilalaw ka na barbers. Ikaw barbers na julul ka na, buwa ka na Genimes ka, 6.325 trillion times. Magpakita kang hinayupa ka dahil may kapangyarihan ka, may pera ka. Kung sino ilabas nyo na kami ay narko-pogo vloggers, saan ang galing yan? Yan ay libelous. Yan ay, you stated it with actual malice. Yung sinasabi ko, na si Marcos Jr. ay addictus benedictus, may actual malice ba yan? Wala. Dahil alam ninyo mismo, sa komunidad ninyo, alam mismo ni Bangag na addict siya, ayaw nga magpapulburon test Galit kayo sa vloggers, kasuhan ninyo. Ang hilig nyo naman manggipit, di ba? Yan ang gusto nyo. Gipitin ang mga tao kasi gusto nyo silang bigyan ng burden, ng problema. Kasi syempre, kawawa naman yung iba, walang pambayad sa lawyers, yung time, bubwisitin nyo yung mga nagtatrabaho, na mga, hindi naman lahat ng vloggers, yung vlogger lang ang mga pinagagawa. Yan ang purpose ninyo. Gamitin ang pera ng bayan para manggipit kayo ng tao. Tanginan nyo. Hindi pa kayo kunin ni Satanas.
at pumantay lahat ng paa ninyo dahil mga salot kayo sa bayan. Sana nagkatotoo na lang ang sinabi ni Pangulong Duterte nung siya ay nag-speech ay sumabog yung buong Congress. Kung yun ay naging totoo nung sinabi niya, di sana burado na kayo sa lipunang ito. Diba? Yes. Kaya kayo ngayon nagsisisipag sa pagpapatawag sa mga vloggers kasi gusto ninyong patahimikin para mamayagpag kayo sa eleksyon. At napakasinungaling yung mga hinayupa kayo dahil kayo mismo ay bumibili o nagbabayad ng troll farm or troll firm. Huwag kayong magpanggap na kayo ay para sa in aid of legislation, para mag-craft ng mga batas-batas, tanginan yung lahat. Lahat ng mga tiwali, napakasinungaling mo. At ikaw, Jeffrey at DICT, julul ka. Siyempre, ipagtatanggol mo as undersecretary, si Bangag, adik yan. Addictus yan. Ha? Yung mga sinasabi mo na, lumabas na ang Vera Files ba yun? O anong media yun? Lumabas na yun daw ay fake. Gadadadada. O, yun naman pala fake. Bring it on! Asan yung kaso? Marcos Jr., DICT, DILG, PNP, AFP, lahat kayo may nayupak. Di ba tinakot-takot niyo ako noong July na mga yawa kayo, na magkakaso kayo, 7 months na wala kayong kaso Mga nayupak kayo Tapos ngayon gigipitin nyo yung mga vloggers sa Pilipinas? Kasi kaya nyo silang takot-takutin? Buti na lang nasa ano na ngayon? Nasa Supreme Court ngayon, naghahain ng petition for certiorari para pigilan ang kahayupan kasinungalingan na ginagawa ninyo. Kung patas kayo, nasaan ang mga dugyot? Yung mga dugyot na gumawa ng kwento laban sa akin, laban kay Pangulong Duterte, laban kay Inday Sara, hindi ba mahalaga sa inyo yon? Na kami ay ginagawan din ng kwento? Yung sinasabi ni Erich Sylvester Tulfo, na ako ay nakapangasawa ng AFAM na mayaman, sana totoo. Yung isa naman, may sinabi ako'y pumatay. Hindi nyo ipapatawag yung mga buwakan ng inang yon? Sana nga totoo. Pero kalaunan, ang meron palang property dito sa Amerika na nakapangasawa si Eric Sylvester ng Pilipinang CNA na kahit magtrabaho siya at hindi siya matulog, never ever siyang makakaipon ng $1.6 million para bilhin ang cash na bahay dito sa Porter Ranch. Yang buwaka ng inang Erich Sylvester Tulfo na nagnakaw ng identity dito sa Amerika at ay nabuso ang kapangyarihan ng Amerika, ang legal system ng Amerika. Yan dapat ang ipatawag nyo dahil ginagago ang mga botante, as I hope huwag nyo botuhin, na siya ay matulungin and everything, pero inamin na siya ay nag-TNT. Yan ay labag sa batas at nagnakaw ng identity. At nung inappoint si Eric Sylvester bilang isang kalihim ng Department of Social Welfare, siya ay Amerikano pa. Tanginan nyo. Yan ang ipatawag nyo. Hindi yung vlogger na minumura kayo. Karapatan namin na murahin kayo. Kulang pa yan. Kung ayaw nyong mamura, huwag kayo magnakaw, gumawa kayo ng tama, huwag nyo ibili ng Rolex, huwag nyo ibili ng Hermes, huwag nyo ibili ng properties, huwag nyo ipabibinyag sa anak niyo na akala nyo royal, patulad ni Revilla, huwag nyo ibibili ng yate, lahat ng jet plane at kung ano pa, para hindi kayo mamurang mga nayupa kayo. Visit kayo. Naggalit niyo ako. Buti na lang, 120/80 ang aking blood pressure. Natatawa ako sa hearing ngayon. Kung talagang gusto nyong maglagay ng safeguard sa mga social media platform or bantayan talaga yung mga sinasabi nyong fake news, dapat lahat ng aspeto, hindi lang about politics, in-invite nyo dyan. Kasi ang mga vloggers naman, di ba, hindi lang naman sa politics, di ba? May mga vloggers na iba't iba ang contents. At sabi pa nung si Abante, kasi daw nagpuputang ina. Bakit? About politics lang ba? About mga
Vloggers lang ba sa politics ang nagmumura? Excuse me, may mga ibang vloggers din na iba ang kanilang contents na nagmumura. Tatanga-tanga. Diba? So, simpleng lohika lang to mga lods. Yung sinasabi nilang or ginagawa nila ngayon para talaga patahimikin ang mga Duterte vloggers. Kasi bakit Duterte vloggers lang ang imbitado? Diba? Tapos yung topic nila about social media. Halata mo talagang gaganti kayo sa amin. Kasi tikon kayo. At yun nga mga kababayan, anong masasabi niyo sa balitang ito? Maaring ihayag ang inyong opinyon at kuro-kuro sa comment section sa ibaba. Huwag din kalimutang mag-like, mag-subscribe at mag-share sa bidyong ito. Maraming salamat sa panonood.